There's power in choices. Kayo po, may kanya-kanya tayong pagpili. Diba? Pagkakain ka nga sa labas, pipili ka ng pagkain mo Pag ayaw mo ng gulay, hindi yun. Karne. Nagkayayaan kayo, samgyup pa. Diba? Pag nagkakayaan pa, huwag mo samgyup, all you can na lang. Kanya-kanyang pagpili Diba? Minsan, di magkasundo, McDo ba o Jollibee? Hindi, Jollibee, pangit ang sa McDo, pangit ang chicken. Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang pagpili. Diba? Yung pagpunta mo nga dito sa Morning Divo, pinili mo yan Wala naman nagpwersa sa'yo Kung nagpwersa ka, pinili nang nagpwersa sa'yo. Anyway, kaya nga, diba? Kaya tayo, there's a power of choice. Diba? Pumunta tayo dito sa Morning Divo dahil pinili mo yan. Diba? Aalis ka mamaya o bukas, pinili mo yan, kaya ka nasa ibang bansa, pinili mong mag-ibang bansa para makatulong. Pwede ka namang magtrabaho dito. Makakatulong ka rin naman. Pero, pinili mo yung pumunta ng ibang bansa. Diba? That is your choice. Diba? Hindi lang, maraming bansang pipilian, pero yan ang pinili mo. Diba? Yung ng bansa. Diba? Pwede ka naman sa Hong Kong. Pwede ka naman sa... Saan ba? Maraming bansa. Pwede ka naman sa Saudi. Diba? Marami po. Pwede ka naman sa Canada and US. Wow. Pero diba? Pinili mo. Minsan yung pagpili natin, direction pala ng Panginoon yun. Hindi pa ba kayo? Minsan yung pipiliin mong lugar, hindi mo alam, pumasok lang sa isip mo talaga yung pinasok lang ng Diyos sa isip mo. Kaya nilagyan ka lang ng Diyos ng desire. And then nakita mo, answer prayer. Bakit? Kasi nilagay pala ng Diyos sa puso mo yung desire na yun. Di ba kayo? And there's a power of choice. So God, binibigyan tayo. Sabi nga bakit ba si Eva saka si Adan, di ba, nagkasala? Kasi nga pinili niya yun. Di ba? Pinili nilang magkasala. Bakit si Solomon? Sobrang talino. Pinakamatalino, pinakamarunong sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Di ba? Pero pinili pa rin niyang mambabae. Ayaw ng Diyos yun. Hindi pinili ng Diyos sa kanya, siya pumili nun. Di ba? Si Saul, pinili niya magrebelde sa Panginoon. Diba? May mga tayo pipiliin natin Pwede kang pipiliin mo sumunod sa Panginoon, pipiliin mo ding hindi. Diba? Pipiliin mong tamarin, maglingkod sa Diyos, pipiliin mo ding magsipag. So pinipili talaga natin yung mga ginagawa natin. Diba? Kahit ang lakas po ng conviction ng Holy Spirit sa puso mo, you have a choice. If you wanna do it or not, you have a choice. Kung tatanggapin mo yun o hindi. Kasi nasa kamay po natin, di ba? Nakaganyan, nakatikom yung kamay natin. So it's your choice kung if you want to open or close. Ganun din. Pag meron kang galit na galit ka, G ka talaga, meron kang pipiliin. Lubos mo ba yung kamay mo to forgive? O isasara mo yan just to hold forgiveness? Di ba? Lahat tayo may choice how we act while nasaktan tayo, di ba? Pag minura ka ba, pipiliin mo rin bang magmura din? Pinili mo magmura, sasabihin tuloy sa'yo, minura mo ako, Kristiyano ka ba naman? Di ba? Mahirap yun. Lalo na dati, sabi ko, nag-backslide po ako. Sabi sa akin, kasama ko sa trabaho, hindi ka na kasi nagsisimba kaya pangit na ugali mo. Napakamot ako, pumapangit lalo. Alam niyo, pumapangit lalo ugali natin pag nawawala tayo sa simbahan. Hindi lang naman simbahan. Pag di na tayo nagpipray everyday, hindi ka na nagbabasa ng Bible, pumapangit po ugali natin, babalik ang pangit natin ugali. So, pinili natin yun. Di ba kayo? Because our choice, di ba? It's determine our future yan. Yung choice mo ngayon, magre-resulta yan sa mga susunod na panahon. Maganda ba o hindi? Yung choice mo ngayon, magbibigay sa iyo ng direksyon. Yung choice natin, kaya ang Bible po, ang Panginoon, nagbigay sa atin ng pagpili. In Deuteronomy 30, sabi ng Deuteronomy 30 verse 19,
Diba? Kasi si Lord, gusto niya pagpipili ka, tama. Kahit minsan kasi kahit kinukonbit na tayo ng Panginoon, katulad dati, kinukonbit ako ng Lord, huwag mong gawin yan. Ginawa ko pa rin. Ayan, choice ko. Nasaktan tuloy ako. Kaya huwag mong gawin din. Pag alam mo hindi ka mapakali, huwag mong gagawin, masasaktan ka lang. Pag nababother ka, parang hindi ka mapakali, huwag mong gawin. Pag nasaktan ka, iyak ka, bahala ka. Ayan, sabi ng Bible, Deuteronomy 30 verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilalahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan. Wow! Ang pagpapala o sumpa. Tignan mo, tignan mo yung sinasabi rito ng Bible. Binibigyan tayo ng choice. Buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya piliin nyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay. Diba? Si Moses po nagsasalita nito. And this word coming from the Lord. Siyempre, sinabi ng Diyos kay Moses. But Moses testify, give a suggestion. Sabi ni Moses, mamili kayo. Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Siyempre, sino naman bibili? Diba? Siyempre, doon tayo sa pagpapala. Sabi, kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at piliin nyo ang buhay para ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Diba? Verse 20, ibigin nyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya. Wow, yan po yung suggestion na galing sa Panginoon. Yan ang word ng Lord sa kanila, binigay niya kay Moses. Sabi niya, kayong mga Israelita, piliin nyo buhay, kamatayan, pagpapala o sumpa. Pero nagsuggest si Moses. Because itong Moses ito, itong kalooban ng Diyos, inilalatag ni Moses. Sabi niya verse 20, ibigin nyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong saninlahi ay mabuhay ng matagal. Sa lupaing pinangako niya, di ba? Isipin mo, ang Lord, dilalatagan tayo. Sige, piliin mo yung buhay mo. Hindi ka naman robot eh. Kahit maling relasyon, hindi ka nga robot eh. Pero tandaan mo, di ba? Sabi na, alala ko, Ecclesiastes 11 verse 9. Sige, sabi Ecclesiastes 11 verse 9. Sige, kabataan, gawin mo lahat ng gusto mong maibigan at kaakit-akit sa paningin mo. Pero tandaan mo, lahat ng yan ay mananagot ka. Sipin mo, pinapipili, sige, gawin mo lang. Yung mga kabataan ngayon, ginagawa lang eh. Pero tandaan mo, lahat ng yan ay pananagutan mo. Ganon din sa atin. Lahat ng ginagawa natin, pananagutan natin yan dahil sa mangling pagpili natin. Nandiyan pa ba kayo? Kung ikaw ay Kristiyano na matagal na, malaki na yung pananagutan mo, marami ka nang alam eh. Eto pa, pag umahawak ka pa ng tao. Nangyari, si Pastor Jeje, siya may hawak nito sa Tigray, sila may hawak ng Morning Divo. O pa, pananagutan nyo po yung mga umaatin dito. At the more na dumadami yan, mananagot ka dyan. Amen po ba? Diyan po ba kayo? Parang, yes. Ako po, pananagutan ko, yung church na sinimulan ko. Yan, kahit ako dito, nag-commit ako. Pag di na ako nagturo, di ba? Sa Diyos naman ako nagsabi, nag-yes, di naman sa inyo. Pati yung social media, natuturuan ko. Naku, sabi ko pa, parang paraming nanonood sa'yo, dumadami mga pananagutan mo. Kumbaga, ikaw may pananagutan ka, it's your choice if you wanna do it or not. Diyan ba kayo? Sabi ng Diyos, ibigin nyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal. Ano po yung Mangangaral 11 verse ano po yun? Ha? Yung Ecclesiastes 11 verse ano po yan? 9. Thank you. Verse 9. Ayan, sige, kaya po, napaka-importanteng pumili ng maayos. Diba? Pipiliin mo yung kakainin mo, puro baboy. Tapos sabi mo, nahihilo ko pag play nyo ako. Nahihilo ko. Tumataas yung BP ko. E di pinag-pray. Naalala ko, may lumapit sa pastor, nahihilo ko. Tumaas na naman ang BP ko. Sige, si pastor naman, pray naman. Sumunod, dumatay naman. Sabi niya, ate, nay, lagi na kayo nagpapapray. Ano pa bang kinakain nyo? Iwas-wasan yung kumain ng ano. Sabi ng nanay, oo nga po eh. Pero next time, crispy pata na lang kakainin ko. So, nagkakasakit. Ganyan po ang tao. Pili ng
masama na sa kanya, pinipili pa rin niya. Eto na po, meron po akong kilala. Sigarilyo, may tama na, dinala sa ospital. Eto na naman, medyo nakakahimasmasan na naman yung katawan niya. Sigarilyo na naman, dala na naman sa ospital. So ang tao talaga, makulit. Pinipili yung mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Diyan pa ba kayo? Kaya, pag gusto mong saktan ng sarili mo, kumain ka ng hindi lang sakit yan, magastos pa yan. Di ba? Yung iba sabi, okay lang daw magpatato. Sige, biliin nyo magpatato. Kayo naman yan eh. Di ba? Kaya lang, dinudumisan mo yung sarili mo. And then you will not honor God with your body. Pinipili natin. Even, yung ang gupit mo, pinipili mo. Ako nga, gupit kong to, pinipili kong to eh. Kahit tinatakpan ko na yung aking head and shoulder, Kaya po, lahat po, pinipili natin. Kaya, kahit anong gupit, di ba? Basta, hindi masyadong halata yung taliparan. Talagang, pipiliin natin lahat po eh. Pati yung, saan ka tawag dito? Ano ba? Kaya, bilisan na natin. Ngayon, sa pagpili, importante, choose what is right. Yan ang gustong iparating ni Moses. Yung revelation na galing sa Panginoon. Piliin nyo ako, that is right. Piliin nyo, sabi ang Panginoon, upang mabuhay kayo ng matagal, di ba? Etong ginagawa nyo po sa morning devo, pinipili nyo po ito. I believe, wala naman pong pumilit sa inyo, umating kayo ng umating dito eh. Pinili nyo pumunta rito sapagkat pinili nyo po ang Panginoon. Pinili mo makinig ng salita ng Lord want something revelation from the Lord. Amen po ba? Pinili mong umattend ng church para sumamba, not because of the pastor, not because of your friends, but because you want God. You want to worship God in spirit and in truth. Pinipili mo yon sapagkat sa puso mo, hindi ako kampante na walang isang araw para sa Panginoon. Hindi na ako sanay. Alam mo yun, hindi na ako sanay na walang morning devo. Because this is my commitment for God. Only for God. Hindi Sunday. Because this is my time for God. Diba? When was the last time hindi ka nag-pray sa isang araw, hindi ka mapakali? Because your spirit is crying. Diba? Your flesh is battling you. Ayaw ka mag-devotion. Ayaw ka mag-pray. Ayaw kang magbasa ng Bible. But your spirit is crying. Diba? Nang kipaglaban na you must go on. Kailangan mo mag-devotion. Diba? Diba ba kayo? Yung flesh na po itong katawan natin, ang desire nito laging mali. Tandaan nyo po yan. Kaya sabi ng Bible, crucify the flesh. Deny yourself. Even po ba? Kaya po, our choices reveal our character. Number 1 yun. Our choices reveal our character. Nire-reveal yan. Yung pagpili mo, nagre-reveal yan ng karakteristik mo. Even po ba? Ulit po, choices reveal our character. Your choices, ano yung pinipili mo, hindi mo alam humuhubog ng pagkatao mo. Bakit? Ano yung lumalabas sa bibig mo? Alam mo, lumalabas sa bibig mo, pinipili mong sabihin yan eh. At the more na pinipili mong sabihin yan, nag-i-exercise mo na yan. That's what's your words. Diba? What's your thoughts, it becomes your words. Pag pinipili mo yan, our choices reveal our character at nakikita ng mga taong ito, lalo na pag Kristiyano ka na. Diba? Diba? Pipiliin mo bang magbayad ng utang sa kapwa mo ka sister? Okay lang, kasi ano naman yan, intindihan naman yan eh. Alam naman niya, walang-wala ako eh. Pwede na ba yun? Sino bang inutangan dito? Alam, kahit, diba, sa lahat na may utang, kahit ano lang, kahit paunti-unti, hindi mo kayang bayaran ng buo, unti-untiin mo. Diba? Piliin mong magpautang, piliin mo rin magbayad. Di ba kayo? Kung may pera ka, piliin mong magbigay. Piliin mo din magpautang. Diba? And I believe what we sow is what we reap. Ngaw, pag ayaw ka ng bayaran, tumakbo na. Choice niya yun.
Choice mo ba magtanim ng sama ng loob? Choice mo rin yan. Choice mo ba magpatawad sa utang ng iba? Choice mo rin yan. Kung di na bumalik, hayaan mo na. Hayaan mo si Lord sa kanya. May bawi naman yun. Alam mo naman yan. Diba? Our choices reveals our character. Hindi yung kahit anong post mo sa Facebook, hindi niya mababasa yun kasi naka-block ka na sa kanya. Diba ba kayo? Talagang tao. Pili niya yan eh. Pero kung saan, babayaran ka pa niya. Naka-block ka nga, babayaran ka pa niya. Anyway, kahit tayo, di ba? Pag nangutang tayo, bayaran natin. Pinaghirapan ng tao yun. Iba yung bigay, iba yung utang. Di ba? Our choice. Even may tao na kailangan, bibigyan mo ba o hindi? Di ba? Alala ko po yung may nag-bless sa akin. May nag-bless po sa akin. Pinadalan ako, wala pa akong Gcash nun eh. Pinadalan ako na sa, ano tawag doon? Palawan Express. Alam niyo po ha, natanggap ko, wow, maya-maya kinundig ako ng Holy Spirit. Bigyan mo yung kaibigan mo, kasi pandemic eh. Lord, bigyan ko, sakto lang itong pambayad ko lang ng ano to eh. Ako nasa CR po ako, kinukundig ako. And mayroon akong choice. Nakukuha ko sa sala, kinukundig ako. Sabi ko, emotion ka lang yata to. Hanggang sa CR, may kunbig ako. May emotion ko lang ba to? Pero hindi po ako mapakali. And I believe this is God's voice because the sheep knows His voice. Kaya binigyan ko po. My choice. Kung di pa ako i-convict, ang dami pang conviction bago ka sumunod eh. No? Kasi may choice tayo eh. Minsan inisip natin sarili lang natin eh. Minsan kaya nga sabi ng Bible, it's better to give than to receive. Hindi mo alam, the more you give, mas doble pang pwedeng i-triplin pa ng Diyos yung kasi marunong kang sumunod. Amen po ba na Diyos? Kaya di ba, bakit binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na utusan ka niya? Bakit? Because God want to double the blessing. Tandaan niyo po yan. When God impart the word of God in your heart to give someone, dodoblehin ng Diyos yan para sa iyo. And after ilang days, may nagpadala ulit sa akin. Mas malaki. Tawag po ako. Alam mo yun, hindi mo. Sabi ko, why God tests your heart? Bakit? Because God want to double the blessing. Diba? Natuto ka. Dinoble pa ng Diyos yung pagpapala. What is my point? Our choices reveals our character. Pangalawa, our choices we make reflect our hearts and shape our future. Diba yung choices natin nagre-reflect yan kung ano yung nasa puso natin at nagsishape yan ng ating kinabukasan. Tama po ba? Diba? Kaya pag pinili mo maglingkod sa Diyos, it is a reflection of the heart at magsishape yan ang future mo. Pero pag hindi mo pinili ang maglingkod sa Diyos at lumayo ka sa Kanya, magsishape yan ng pangit na future mo. Amen po ba? Kaya po, our choices we make character and shape our future. Sinishape yan eh. Kaya pag ikaw ay magagalitin, naku yung future mo, marami kang kaaway. Totoo yan. Magagalitin ka eh. Hot-tempered man or woman ka eh. Diyan po ba kayo? Pag magagalitin ka, kunting gano'n lang sa'yo, para ka ng leon. Tanda mo, yung future mo, sineshape niyan. Marami kang magiging kaaway sa mga susunod na panahon. May nag-post lang sa Facebook yung kumari mo, feeling mo na ikaw na pinapatamaan. Post ka din. Ko-comment ka pa. Ewan ko ba? Diba? Ano ba po? Diba? Nag-shape yan ng future mo eh. Kaya yung iba, naglingkod talaga eh. Ng sobra. And then nag-shape ng future nila. Yung iba, some will become pastor. Diba? Some nagkaroon sila naging pastor, naging leaders. Wow! Ngayon, umahawak na ng Bible study, umahawak na ng cell group. It reveals, it reflects our heart and shape our future. Amen po ba? Pag pinid mo ang isip mo ng mga makamundong bagay, di ba? Isi-shape niya ng makamundong bagay din. Pag pinid mo ang isip at puso mo ng mga mahahalay na palabas, mahahalay na salita, di ba? It reflects your future. Diba? Alam niyo po sa survey, mas marami na palang nanonood ng pornography sa website na babae kaysa lalaki. Ewan ko ba?
Kaya, yung iba, pinasasabihan ng nanay, anak, mag-aaral ka mabuti. Sa sobrang talino, pati pregnancy test, pinasa. Nag-shape ng future niya. So, ano nangyari? Imbis na maganda ang pangarap ng magulang, siyempre pangarap din ng Diyos. And then one day, ayun, ang pangarap, naging batang ina. Masakit yun sa isang magulang. But siyempre, ang Lord naman is a God of turnaround. Bless pa rin sila basta bumawi. Diba ba kayo? Ibig sabihin, basta magpakabuti. Our choices reveal, di ba, reflect our heart and shape our future. Ito po, magandang bagay. Pag magtatanim ka ngayon ng mga kabutihan ngayon, tinanim mo pa nakaraan, ang tagal mo nagtatanim, aani ka. Galatians 6:7. Diba? What we sow is what we reap. At ang sabi doon, huwag tayo mapagod, gumawa ng mabuti sapagkat aanihin natin ito sa pagdating ng takdang panahon. Amen po ba? Kaya yun ang liligaw eh. Tagal man ligaw. Nagtiis. Ngayon, kinasal na. Diba? Yung mga ingsang babae, nag-pray. Ang tagal, nag-pray. Hanggang ngayon, wala pa. Naiinip. Kasi, ewan ko ba, hanggang sa hindi na nag-asawa, sa sobrang inip. Di ba kayo? Hello po. Minsan, mayroon pong kilala, niligawan na siya eh. Ayaw po eh. Ayaw po niya eh. Christian naman, ayaw po niya eh. So, inintay niya yung destiny niya, kakahintay niya ng destiny, kakapili niya ng taong mapapangasawa niya. Hanggang ngayon po, nag-iisa ba siya? Ayan, ayan, tumit po. At alam niyo po, sige, sumunod po. Choices can lead you to spiritual disaster. Ay, hindi po isulat. Wrong choices can lead you to spiritual disaster. Wow. Sakit po yan. Yung maling choice na, di ba? Yung maling pagpili mo, na gagawin mo, ay mag-lead sa iyo sa disaster. Naalala ko po isang Kristiyano dumating, ang tagal na po niya, ilang dekada ng Kristiyano. Nagkaroon ng problema. Ang choice niya, imbis sa Lord sa Diyos, lumapit sa albularyo. Anak ng albularyo. At alam niyo po, ano nangyari sa kanya? Lalo siyang nagkaroon. Diyan po ba kayo? Diba? Our choices can lead us to spiritual disaster. Kaya po napaka-importante, our choices, di ba? Dapat we must lead to spiritual blessing, hindi spiritual disaster. Yung choice ni kinain ng isda, si Jonah. Yung choice si Jonah, nilid siya si spiritual disaster. Kinain siya ng malaking isda dahil because of disobedience. Ganyan po ang mangyayari sa atin. If we disobey the Lord, kung choice natin hindi sumunod sa Panginoon, kakainin tayo ng circumstances, kakainin tayo ng mundong ito. At nagugulat tayo, our spiritual will be blind. Di pa ba kayo? Ingay daw po, sabi ni Ate Mary, yung si Ate Win po ba to? Yung mic niyo po. Ayan, sumunod po. Sabi rito, di ba? Wrong choices can lead you to spiritual disaster. Please, pamute po, please. Sis Win. Sis Win, please po. Sige. Wala ba kayong ano dyan? Operator? pang mute? Wala. Hindi pala ano to. Hindi pala kumo to. Pwede i-mute yung ano. Anyway, saan ba tayo?
Ayun, choice ko po ito. Choice natin na ano tawag yan, gawin natin yung mga bagay na mapapabuti sa atin o babagsak ang ating spiritual. Pag hindi ka nagbasa ng isang araw, tandaan mo po yan, ng Word of God. Hindi ka nagbasa ng isang araw ng Word of God, hindi ka nag-pray ng isang araw, tandaan mo to, the devil, naaamoy ka ni Satanas. Naaamoy ka ng kaaway. At gusto ni Satanas patayin ang spiritual life mo. Di ba kayo? Pag pinili mo, magtrabaho na lang na magtrabaho at makalimutan mo yung mga spiritual na bagay, it's danger. Ito ay magbibigay sa ng spiritual disaster. Amen po ba? Pag tamad ka ng maglingkod sa Diyos, tamad ka ng tumawag sa Diyos, it will lead you to this spiritual disaster. Amen po ba? Because ang sabi ng Bible, once na masamang espiritu ay umalis sa katawan ng tao, hihintay niyang bakante yung puso ng tao. Pag bakante na, babalik siya, magsasama pa ng 7 demonyo at lalong magiging worse yung buhay niya. Diba? Kaya ang daming backslider eh. Diba? Meron po akong kilala, kaklase ko po, nung college. Grabe, pag nagkukwentuhan kami about Word of God, on fire siya. Hindi nakapagtrabaho na mga ilang years nakausap ko siya, hindi na siya naniniwala sa Bible. Nalungkot po ako, sabi ko, on fire ka noon, ngayon hindi ka naniniwala sa Bible ngayon. Kung ano na binasa niya, dami niyang librong binasa. Choice niya yun. Sabi ko, ito yung Bible, di ba? Dati, ayaw niya po, matigas na po ang puso. And then kahapon, namatay po siya sa leukemia. Sabi ko, Lord, paano yun? Paano yun? Isang buhay, nakilala ang Diyos, and then one day, kakapili niya ng pagbabasa ng kung ano-ano, hindi na siya naniniwala sa Bible. Sabi ko, yung nakahapo, kaninang madaling araw, nag-message sa akin yung classmate kong isa, sabi niya, patay na si ganito. Ha? Paano yun? Sabi ko, Lord, nag-repent ba to? Hindi na nga siya naniniwala sa Bible eh. Naniniwala siya sa Diyos, pero naniniwala sa Bible. Ito bang taong to nagbalik sa'yo? Kasi pag dilat ng mata niya, impyerno ang punta nun. So the people will enter in heaven because may choice siya, natanggapin ng Panginoon. And the people will go to hell dahil may choice siya, natanggapin ng Diyos, na hindi tanggapin ng Panginoon. Kaya yung iba, hindi ako naiintindihan. Kala nila nanguhusga ako sa pagpo-post ko, hindi nila alam, nagbibigay ako ng babala that one day pag sumasamba ka sa ribulto, one day pag hindi si Jesus ang Diyos mo, one day pupunta ka sa impyerno. Nakakala ng mga taong ito, nag-judge ako, nanguhusga ako, pero hindi na alam, concern ako sa kanila, hindi nila alam, nagbibigay ako ng warning, sapagkat alam ko, ito yung gusto ng Diyos sa puso ko, gusto ng Diyos sabihin ko. Yun po ba? Kaya yung iba, ang daming comment, 200 comment, binabash ako. Ewan ko ba? Isa daw akong sulpot na sekta. Isa daw akong false prophet. Isa daw akong sinungaling. Ewan ko ba? Mira po. Kaya, alam mo yun, it's our choice. Sabi ng Ezekiel, basahin ko lang po Ngayon po, kaya po, ikaw, tayo po, may choice tayo. Sasabihin mo ba yung katotohanan ng salita ng Diyos? O, magtatahimik ka na lang. Bibigyan mo ba ng babala yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon? O, mananahimik ka na lang. At tandaan mo po ito, mananagot ka sa Panginoon pag wala kang sinabi. In Ezekiel chapter 3 verse 19, sabi doon, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo yun pananagutan. Diba ba kayo? Sabi ng verse 18, Ezekiel 3, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Nandiyan pa ba kayo? Ikaw na Kristiyano, na-receive mo ang Panginoon sa buhay mo. Alam mo na yung mga warning, alam mo yung salita ng Diyos, but if you don't
share the word of God para maging babala sa kanila, para maging warning sa kanila, para mag-assist sa kanila. Pag naging tahimik ka, mas lalong dumadagdag. Yung pananagutan mo sa Panginoon because you stay silent. Ulitin ka po, Ezekiel 3 verse 18, sabi dito, hindi mo sila binalaan at sila'y namatay sa kanilang kasalanan. Pananagutan mo sa akin. Pananagutan mo sa akin. Ang hirap po, mabigat po yun. Mananagot ka sa Panginoon because you stay silent. Pananagot ka sa Panginoon sapagkat ang tinuro mo lang ay mga sugar-coated, mga verses sa Bible na puro pagpapala at hindi ka nagturo ng about kasalanan. The first preach ni Jesus about repentance. Diba? Pagkat napaka-importante po kasi na pipiliin natin, Lord, gusto kong piliin maglingkod sa iyo. I-share yung word of God. Kahit hindi ako magaling magsalita, gamitin mo ko. Kasi lahat po tayo tinawag, go and preach the gospel. Diba? Isang tao, dalawang tao, tatlong tao. Pero pag wala kang ginawa, sa tagal mo ng Kristiyanong, wala kang sinabi sa kapwa mo, one day mananagot ka sa Panginoon. Amen po ba? Pero sabi ng Diyos naman sa kanyang salita, pero pag sinabi mo, at hindi sila nakinig, at namatay sila sa kanilang kasalanan, wala kang pananagutan. Verse 21, sabi daw, ngunit kapag binigyan mo sila ng babala, ang mga taong, diba, sabi dito, at sila ay lumayo sa kasamaan, hindi sila na mamamatay, at wala kang pananagutan. Diba ba kayo? So lahat tayo pananagutan. Kaya huwag kang maging tahimik. Humingi ka ng fire sa Panginoon. Lord, give me the fire, the boldness to share the word of God. Alam niyo po, ang pinakamaganda, kunyari nag-post ka sa social media, nagbigay ka ng babala. Magalit man sila o hindi, huwag lang ang Diyos ang magalit sa iyo. At least ginawa mo yun. Ito yung babala, ito yung babala, ito yung word of God. Diba? Ito yun. Nakala, nag-share ako, sabi ko dun sa post, hindi ko alam nakita niyo na yung binasag ko. Yung malaking bulto, diba? Skatalis sila sa akin. Post ulit ako, iba naman. Post ko naman, kasalanan sa Diyos, kapwa lalaki, kapwa babae. Sabi ng isang nag-comment, too risky to share. Sabi ko, bakit naman too risky to share? I-share mo, at least wala ka ng pananagutan sa kanila. Diyan ba kayo? Why we need, diba, boldness in this end times season? Because God is looking for men and women. Diba, nagagamitin niya to be His mouthpiece. Nagagamitin niya to evangelize the word of God. Na, diba, mas maganda po, desire. Yan, tagal mo ng Kristiyano, wala ka pa rin hawak na cell group. Bakit? Kasi hindi ka nga nag-matured. Pinili mong hindi mag-matured. Ito na naman ako, yan po yung topic ko nakaraan eh. Punta na naman tayo dyan. Kaya po, diba, be consistent. Aralin mo yung word of God. Dami-dami yung inaaral sa mundo nito eh. Yung word of God, hindi mo binabasa, maayos. Diba? Dami mong binabasa. Pagdating sa word of God, isang chapter pa lang, ianto ka na. Wala pa nga isang chapter eh. Diba? Ang dami mong binasa, pati post ni Senyora, binabasa mo. Pero pagdating sa word of God, diba? Yatamad ko inantok. Anyway, bakit po? Kasi napaka-importante. The word of God, napid ang ating isip at puso ng salita ng Diyos. Para sa ganon, mabilis ang revelation ng Panginoon. Mabilis natin mahanap ang pintig ng puso ng Diyos sa buhay. Habang ang tubig ay dumadaloy, na katulad ng naririnig natin, ganon din sana yung word of God dumadaloy sa atin. Diba? Dito po kayo. Sumunod po. Sana ba tayo? Yan, dun sa tubig. Yeah. Sumunod. Always choose the high road. Ano yung the high road? Diba? Yung high road. Hindi yung low, yung pabulusok. Pataas. Di ba kayo? God wants to promote you, to equip you, to use you. Kaya pinipili na nila, hindi ako dapat dito ako sa baba. Ayokong itaas mo ako. So pinipili mo yun.
Sabi ng isa, Lord, kaya tawag mo akong pastor, wala mo nang pinag-aralan na. Hindi nga ako nakatapos eh. Sa tawagin pastor, sabihin ko, hindi mapapahiya lang ako. Hindi na po siya nagpastor. Hindi na ba kaya? Diba? Naglilingkod ka pa lang. Marami ng discouragement at pagsubok. Lord, ang hirap naman maging Kristiyano. Nasa level 1 ka pa nga lang, susuko ka na. Diba? Choice mo yan. Alam niyo po, sana po, our choice, lagi natin piliin ang salita ng Diyos. Yan ang magpapalakas sa atin. Sa mga pagsubok na hinahadlangan ng pagiging Kristiyano mo, choose to obey the Lord. Choose to remain to the Lord. Sa mga pagsubok na isineshake ka ng paulit-ulit at tinatanggal ang fruits of the Holy Spirit sa katauhan mo, diba? Choose to dwell in the presence of the Lord. At sasabihin mo, I'll never stop. I will never stop hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hanggang kunin niya ako. Amen po ba? Dito po sa mundong ito, kung pipiliin natin ng Diyos, maraming tayong magiging kaaway. Sa mundong ito, kung sasabihin mo yung salita ng Diyos, marami kang magiging kaaway. But if you choose to give up, lagot ka sa Diyos. But if you choose to stay and follow the Lord, ito po pinakamaganda, the Lord will set you high above. Itataas ka ng Panginoon. At the more pinagkakatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, palalakihin yan. Mas choice ng Diyos sa pagpalain ka at iangat ka ng iangat sapagkat pinipili mo siya at pinipili mo na sundin at mahalin siya. Amen po ba? That's the power of choice. Because it shape our future. Another po, diba, always choose a high road. Si Abraham, he chose to high road, to more intimate to the Lord. Si Lot, diba, gugunawin niya. Binigyan ng babala, siyempre umalis na si Lot. Pero si Lot, pinili niya yung malapit sa Sodom at Gomorrah. Pinili niya yun eh. Minsan pipiliin natin kung saan tayo mapapahamak eh. Diba? Binibigyan lang tayo ng warning ng Diyos. Po, alala ko po, dati, the Lord's, kaya sabi ko na naman ito eh, nilagay ng Diyos sa puso, huwag mong piliin yan, mapapahamak ka. Pinili ko po yung babae, muntik na po ako mapahamak. Napahiya lang po ako, pero hindi totally napahamak. Diba? The Lord, anak ka niya eh. Gusto ng Diyos, ituwid ka. Gusto ng Diyos, ilid ka sa ibang kaparaanan, hindi sa kaparaanan mo. Because mapapagod ka pag sarili mong lakas, pag sarili mong desisyon, pag sarili mong choice. Kaya sabi, trust in the Lord with all your heart and not your own understanding. In all your ways, submit to Him. He will direct your paths. Diba? Ganun yung ano eh. Kaya pamit daw po yung tubig na dumadaloy. And Analisa, kanya please. Okay, thank you. Thank you po. Ayan, sige, bibilisan ko lang kasi baka mabasa na ako dito. Joke lang. Bibilisan ko na po. Kasi anong oras na? Baka oras na naman ako. Sana di kayo inaantok. Sabi sa mga si Jacob. Okay lang po yun. Nabasa lang naman. Joke lang. Joke lang. Sumunod po si Jacob. Pinili niya yung high road. Sumunod si Joseph. Na kahit feeling niya unfair, feeling niya wala mo siyang kasalanan. But Joseph chose to obey the Lord. At pinili niya yung high road. Dinala siya ng Diyos sa palace. From prison to palace. Makinig po kayo. Pag pinipili mo laging sumunod sa Panginoon, iaangat ka niya. At magugulat ka, wow, saan ko nakuha ang ganitong klaseng posisyon? Saan ko nakuha ng ganitong klaseng anointing? Bakit ako ginamit ng Diyos sa napakaraming tao? Bakit ako ginamit ng Diyos at pinagpala ako ng Diyos ng ganitong kadami? Wow, bakit? Because you choose. You choose to love and obey the Lord. Amen po ba? Diyan pa ba kayo? Sana hindi pa kayo basa. Pa kayo naantok. Sumunod po. Sumunod si Paul. Pinili ni Paul. Kalimutan pagiging pariseyo niya. Pinili ni Paul. Kalimutan ang kanyang sarili. Kaya sabi ni Paul, wala na ako. Hindi na mahalaga sa aking buhay.
Gusto ko na lang pakasunod ma-share ang Word of God. Kaya po, tayo pong lahat pinipili natin ang gusto natin. Anong gusto mong piliin? Naglilingkod o hindi? Sabi ng Malakay, hindi nyo makikita ang isang taong naglilingkod sa hindi. Makinig po kayo. Pag ikaw ang taong sanay ka na maglingkod sa Diyos at tumalikod ka sa Panginoon, mas magiging worse ka pa kaysa tulad dati. Ulitin ko po yan. Ikaw na tao nakakilala sa Panginoon, naglilingkod na, once na tumalikod ka, mas matindi pa ang magiging ugali mong masama kaysa noon. Diyan pa ba kayo? Di ako nananakot. Matakot po kayo. Kaya po, ano yung dapat natin gawin? This is key. Ano yung dapat natin gawin? Number 1, diba? How to choose, diba? The Lord. Una, choose to serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Yung ginagawang pagpunas-punas dyan sa church, paglilingkod dyan sa Panginoon. Yung maawit ka nga dito, paglilingkod dyan eh. Yung nag-MC ka dito, paglilingkod dyan sa Panginoon eh. Yung nagpo-post ka ng Word of God sa Facebook, di ba? Ano man yan, picture mo man yan. Sana hindi lagi picture natin, ganun tayo. Pakit lang yun eh. Sana naman may Word of God. Kasi pag picture, ganun lang tayo. Wala namang Word of God. Natuwa lang yung tao. Sana hindi laging ganun. Sana may Word of God. Baka mamaya pinost mong Word of God, magbigay encouragement sa buhay niya. Baka yung pinost mong Word of God, magbigay conviction na itama ang puso niya. Ano pa ba kayo? Serve the Lord. Ano pa? Diba? Share the Word of God. Serve the Lord. Sabi ni Joshua. Diba? 24:15. Sabi nun, kung sa inyo, ang paglilingkod, diba? Hindi nyo gusto. But as for me and my house, we will serve the Lord. Serve the Lord. Hindi lang basta mag-serve. Serve God with all your heart. Buong puso. Hindi napipilitan. Kaya pag sinabing choose to serve the Lord, kahit anong mangyari, masasabi mo pa na, Lord, buong buhay ko, ilalaan ko ang paglilingkod sa iyo. Amen po ba? Na kahit ilang beses kang ilang beses yung shaking sa buhay mo, sasabi mo pa na, Lord, okay lang. Basta this life, hindi na ako sanay na hindi ako naglilingkod sa iyo eh. Hindi na ako sanay na hindi ako nagsishare sa mga tao eh. Kaya kahit murahin ako, kahit na nasasaktan ako, kahit mahirap minsan maglingkod, okay lang kasi hindi na ako sanay na hindi ka paglingkodan ng buhay na to. And that is intimacy. May ganun po ba tayong intimacy? Pero hindi na ako sanay na hindi ako nagpe-pray everyday. Hindi na ako sanay na hindi nagbabasa ng Bible. Sanay na po ako na ikaw ay sambahin, paglingkuran, basahin ang salita mo, manalangin lagi. And I choose to serve the Lord sa buong buhay ko. Diba? That is intimacy. Serving God. Wow. Pangalawa, choose to obey. Yung sinasabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo. When was the last time sabi mo, Panginoon, sige Lord, nag-yes ka. And then parang hinahadlangan ka ni Satanas. Yung yes mo, gustong patunayan ni Satanas na sinungaling ka. And the Lord believe in you. Naniniwala ang Diyos sa'yo that you choose to obey the Lord. Amen po ba? Sabi ko sa Panginoon, hirap po ako eh. May choice naman ako eh. Sabi ko, Lord, may choice naman ako. Pwede ko naman iwanan yung church. Ang dami naman malalaking church dyan. So, may kumukuha naman sa akin eh. Pwede naman ako dun. Established na. Pero ayokong sarili ko. Hahabulin ako ng konsensya ko. Kasi hindi na ako sanay na hindi ako naglilingkod sa'yo. Di pa kayo? Hindi ako sanay na alam ko pag sumunod sa'yo, yun ang tamang buhay. Kasi pag disobedience ka sa Panginoon, hindi po tamang buhay yan. Mahirap mabuhay sa mundong ito outside God's will. Ulitin ko po yun. Mahirap mabuhay sa mundong ito outside God's will. God's will ba? Nagbabasa ka ng Bible every day? God's will. God's will ba? Nagbabasa ka ng Bible twice a week? Hindi po God's will yun. Gusto ng Diyos araw-araw.
Pa ba kayo? God's will ba? Hindi ka na nagsisimba every Sunday? Hindi po God's will yun. Yan, basic po yan eh. Diba? Yan ang mga bagay na pagsunod sa Diyos. God's will ba ngayon? Nagtuturo ka na ng Word of God. God's will yan. God's will ba? Nabubuhay ka na sa kabanalan? Hindi na dun sa kahalayan na ginagawa mo dati? God's will yan. And natutunan natin sumunod. Amen po ba? Sa inyo nga nagbibigay kayo, di ba? To support the church. God's will yan. Pangatlo, choose to dwell in the presence of the Holy Spirit. Choose to dwell to the Holy Spirit. Piliin natin, intentionally. Paano ka magdidwell sa Holy Spirit? Like David. Paano? Sabi ni David, one thing I ask the Lord, this is what I seek. Diba? Naalala niyo po yung verse na yun? Sabi doon, to gaze the beauty of the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Ganun po si David eh. Bakit Acts 13, diba? Sabi doon, why David, a man after God's own heart? Because David is willing to do everything. Lahat-lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Ganun siya kung sumunod sa Panginoon. Although may mga pagkakasala si David, but David, gusto niya lagi sumunod sa Panginoon. Sabi ni David, in verse Psalms 24 verse 3, sa bulol ni Yahweh, sinong nararapat umahon, di ba? Kaya po si David, sabi ng Diyos sa kanya, David, in Psalm 27 verse 8, seek my face. Si David, napakabilis. Yes, Lord, I will seek your face. Nandiyan pa ba kayo? Ibig sabihin, si David, ang pinipili niya lagi is to dwell in the house of the Lord forever. Pinipili lagi ni David yung presence ng Lord saan? Dun sa templo ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Si David, pinipili niya yung Word of God. Sabi niya, His Word is the lamp to our feet and the light to our path. Nandiyan pa ba kayo? Kaya sabi ni David, Psalms 27 verse 4, one thing I ask the Lord, this is what I seek. Hindi pa ba? Kaya po sabi rito, basahin ko po sa Tagalog. Para sabi ni David, verse 4, sabi niya, kay Yahweh isang bagay lang na aking inihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at doon humingi sa kanyang patnubay. Alam mo yan, si David laging nag-aas. Sabi nga rin ni David as the deer pants of water, my soul pants for the Lord. Diba? When was the last time sabi ko, Lord, nauuhaw ako. Gusto ko agad Sunday. Lord, nauuhaw ako. Gusto ko agad umatin ng morning dibo, di ba? Gusto ko umatin. Sabi ka, nauuhaw ako sa'yo. Lord, nauuhaw ako sa'yo, hindi sa mundong ito. Di ba? Amen po ba? Because you want to dwell the presence of God. When was the last time maharap ka sa Diyos at sasabihin mo, Lord, maharap po ako sa'yo, hindi dahil may gusto kong hingiin sa'yo. I want to stay in your presence because I want your presence. I want to worship you. To experience the nearness of your presence. Wow, ganyan po si David. Sana po, lahat tayo sa Panginoon, may time tayo na sa loob sa isang araw, Lord, hindi lang ako humingi ka na, pero dapat, Lord, hingin mo pa yung presence niya. Lord, gusto ko, paano mahingi yung presence niya? Huwag lang puro hingi. Makipag-fellowship ko sa Kanya. Basahin mo yung Word of God. Umawit ka ng buong puso. Awit patungkol sa Kanya. Diba? And ma-experience mo yung nearness ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, ang sarap po, when you are filled by the Holy Spirit, your prayer is powerful. When you feel the Holy Spirit, maraming nababago sa iyo. When you are filled by the Holy Spirit, choose to dwell in the Holy Spirit. Amen po ba? Pag hindi ka sensitive sa banal na Espiritu, hanggang ngayon, baby Christian ka pa rin. Choose to dwell in the Holy Spirit because the Lord will fire your heart. Diba? Sa mga panahon, nanghihina ka, choose to dwell to the Holy Spirit. Sa mga panahon, parang ang dry-dry ng paglilingkod mo sa Panginoon, parang hindi nag-grow. Choose to stay to the Holy Spirit. Amen ba? Ephesians 4:30, sabi doon, do not grieve the Holy Spirit
Huwag nyo i-grieve ang banal na espiritu. Alam niyo po, everyday, excited ang Holy Spirit na makatagpo ka everyday. Doon sa tagpuan nyo, sa kwarto mo ba o sa sala, doon ka nagbabasa ng Bible, doon ka sumasamba sa Diyos, doon ka nanalangin. Everyday excited po ang Holy Spirit. Yan, ulitin ko po yun. Sana po meron tayong everyday ikaw at ang Diyos lang. At least 1 hour. Pag hindi talaga kaya, di kalating oras. Pero imposible. Meron kang 24 hours. Sana po meron kang oras, 1 oras. Doon sa 1 oras, magbabasa ka ng Bible, magpipray ka, sasamba ka sa Panginoon. At doon, nanonurture yung spiritual life mo. Sana meron kang ganun. Sana meron tayong laging ganun. At pag ganun tayo, nabibuild yung intimacy natin sa Panginoon. Doon natin binubuhos lahat ng kalungkutan natin. Doon natin nababasa ang salita ng Diyos na magdadirect sa atin tungo sa maayos na pamumuhay at paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag wala ka nun, baby Christian ka pa rin, simbawi ka lang. Simbawi, atin sa morning devo. So wala namang devotion. Simbawi pa rin. Yan, di pa ba kayo? Kaya sumunod po, sabi kaya Jude 1:20, sabi doon, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Pang-apat po, choose to love. Yan, choose to love the Lord and love your neighbor. Mark 12:30-31. Diyan pa ba kayo? Huli na po ito. Di ba? Mas maganda, piliin natin magmahal. Una, mahalin ng Diyos higit sa lahat. Sabi nga ng Matthew 10, hindi ko na maalala. I think verse 37 or ang sino mo magmahal sa kanyang nanay, tatay, na higit sa akin, ay hindi ka dapat sa akin. Ang hirap po nun. Yung ganong pumandang Panginoon, ang sino magmahal, diba? Sabi dito, verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat sa akin. Naku, mahirap po yun. Sa pagmamahal ang gusto ng Diyos, siya ay pinakamamahal natin. Amen po ba? Diba? Sa gusto ng Panginoon, kung may antas na level ng pagmamahal, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo, hindi sa anak mo. Kung may antas ng pagmamahal ng pinakamataas, ang gusto ng Panginoon, siya ang pinakamamahal mo. Kaya nga may awit, diba? Minamahal kita. Kaya na-upgrade yung awit. Sabi may nag-create ng awit to, dahil malalim ang pagmamahal mo sa Diyos na ngayong Kristiyano ka na. Mas malalim ba dati kaysa ngayon? Mas sumusunod ka ba dati ngayon? Mas nagdidwell ka ba dati ngayon? O mas nagdidwell ka ngayon sa Panginoon? Mas nagbibigay na ka ng oras sa Diyos ngayon kaysa dati? Kaya pa ba kayo? Always choose Lord. Pipiliin ko ulit. Siguro yung calling mo, hindi mo maintindihan pa. Mabilis ang sumuko. Diba? Choose to obey. Siguro hanggang ngayon, maligamgam ka pa rin. And the Bible says, sabi ng Panginoong Jesus, Revelation 3:16, hindi ka mainit, hindi ka malamig, susuka kita. Diba? Anong ibig sabihin yun? Umating ka ng church. Mag-aalab ka, pag uwi mo. Wala na, aalab. Tama lang. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, hindi ka on fire. Tamang init lang, maligamgam ka. Suka ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, importante, choose to be on fire. Namamatay yung apoy mo, dwell to the Holy Spirit. Makinig ka ng mga preaching. Kausapin mo yung mga kasister mo dyan, di ba? Makipag-sharing ka. Parang mag-aalab ka. Magbasa ka ng Bible. Umawit ka. Ang isang taong laging spiritual, laging iniisip niya, sumusunod siya lagi sa kalooban ng Diyos. Makinig po kayo. Ang tunay na ikaw, espiritu, na may kaluluwa na nakatira sa katawan, ulitin ko po yun. Ang tunay na ikaw, Galatians chapter 5, verse 16, walk in the Spirit. Espiritu ka. Hindi ka kaluluwa katawan. May kaluluwa ka at meron din katawan. Pero ang tunay na ikaw ay spirit. Kaya ka nga na-born again. Yung pumasok ang Holy Spirit sa buhay mo, yung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nabuhay ang espiritu mong patay. Kaya nagkaroon ka ng kaligtasan. So you are spirit. Diba? You are spirit. Di pa ba kayo? Kaya po, choose to feed your mind na mga bagay na spiritual. Nandiyan pa ba kayo? Choose to love the Lord. Choose to serve the Lord. Choose to obey the Lord.
choose to love and serve and dwell in the presence of the Lord. At I close po, diba? Choose. Natanggalin na yung mga bagay na nakakahadlang sa Panginoon. Alam niyo po na naginip ako nakaraan? Kabaon. Nakita ko may kabaon. Kabaon na ba? Kabaong. Kabaon tuloy. Alam, bakit kayo nakapanaginip ng kabaong? At ako yung nakalagay dun sa kabaong. I believe it's not literal eh. Alam nyo, and then I realized Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, nevertheless I do not live. Diba? Hindi ako nabubuhay sa sarili ko, but Christ lives in me. Ang gusto pala ng Diyos sa akin, mamatay ka sa sarili mong nais. Every day, mamatay ka sa sarili mong desire. At hayaan mong mabuhay si Jesus sa buhay mo at makikitaan mo sa sarili mo na hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kundi ang Diyos na. Yan po yung nilalagay ng Diyos sa akin. Hindi ka mabuhay sa sarili mo. Because your body is a temple of the Holy Spirit. Kaya sabi nila, dati kayong patay, Ephesians chapter 2, pero kayo ay binuhay na. Kaya sabi, mamuhay tayo na nasa liwanag. Mamuhay tayo sa Panginoon. Hindi sa mundong ito. Magbago na kayo ng pag-iisip. Diba? Sapagkat malapit nang dumating sa Panginoon. Alam niyo po, the most person na ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubusan ay mga taong pinipiling mamatay sa kanilang sarili at inahayaan nilang mabuhay ang Diyos sa buhay nila. Kailangan mamatay si ako. Yung yabang ako, yung tingin sa sarili mapagmataas, yung tingin sa sarili madamot, yung tingin sa sarili tamad magbasa ng Bible, kailangan mamatay yan. Tamad mag-pray, kailangan mamatay yung sarili mong ganyan. Diba? Tamad pag magsumamba sa Panginoon, diba? Puro scroll lang ng scroll sa social media. Kailangan mamatay si ganun at mabuhay na nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Diba ba kayo? Ang mamatay sa sarili, isang choice yan. Kaya si Pablo patay sa sarili, bugbugin, kaladkarin, saktan, diba? Diba? Alam si Pablo ilang beses ang hinagupit, 39 slashes, sumunod na panahon, 39 slashes na naman ng latigo. Sabi ni Pablo, okay lang. Araw-araw ako nabibigis sa kamatayan. Bakit? Patay na si Pablo sa kanyang sarili at inahayaan niyang mabuhay sa kanyang puso, isip, kaluluwa, katawan at spirito ang Panginoong Yesus. Hindi pa ba kayo? Sana po we choose to die our own self and to live in Christ. Amen po ba? Sapagkat gusto ng Diyos maparalyze ang gilid ng laman na to at mabuhay lagi ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? I pray the Lord will bless you. I pray the Lord will help you. The Lord will help you to deny yourself. I pray the Lord will help you to obey Him. I pray the Lord will help you to use you mightily to this end time season. Oh, Holy Spirit, I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey my life to see. I pray, Lord, ilagay mo sa puso namin a greater passion for you, a greater desire to more of you, a greater desire to know about your word, a greater desire to use mightily by the power of the Holy Spirit. Tanggalin mo yung makamundo namin, Panginoon. Tanggalin mo to sa aming isip at puso. At hayaan mo, Panginoon, mabuhay kami nakakasunod sa gitna ng iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa. Dalangin ko po, Lord, kasi naman nanlalamig sa pananampalataya. Release the fresh fire from the Holy Spirit. Maraming pong salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Habang nabubuhay kami, maglilingkod kami sa iyo. Ano mang sin